Ayan, so si Kuya Kim Atienza, si Karel, at saka yung bago namin endorser namin is Jeneline Mercado. Next please. Parang sa school lang yun. Report. Parang reporting, grabe. So ayan, ito yung office namin. So para naman malaman nyo na hindi siya scam or para makasure tayo na legal. Legal siya. Visit our office. So before, sa Galleria kami, sa Robinson's Galleria, 9th floor ng corporate center. So lumipat na kami, yung sa 9th floor namin, wellness clinic na siya. So meron doon mga certified doctors talaga. May pathologists, general medicine, mga doctors na nasa alternative medicine na ngayon. So pwede magpa-check up doon. Tapos lumipat kami sa Eton. So mas malaki na siya kasi nga sumisigit na sa Eton. Kaya pwede kayo bumisita dyan or pasama po kayo or text po kami pag pupunta kayo. Assess namin kayo. Sa may Ortiga, sa tapat ng Robinson's Galleria. Tapat lang siya. So ayan, ito po yung mga may-ari. So ang mga may-ari is Filipinos. So sila, ang nakakatuwa dyan, hindi sila businessman lang, binanganak ng mayaman. So sila, although professional sila before, tapos nakilala nila ang network marketing. Yung yumaman sa network marketing, nagtayo ng sariling company na networking. So ang maganda doon, 50 years na yung sama-samang experience nila sa networking. So alam nila yung kailangan na nagsisimulang networkers o distributors. Pero meron din silang alam sa business side. So balance. So ito ang health facts about the Philippines. So basa niyo po ba? Sabi dyan, most deaths are caused by diseases. Naniniwala po ba kayo? Most deaths are caused by diseases, hindi daw old age. So kadalasan ngayon, bakit naman? Kadalasan hindi ang sagot ang matanda kasi. Kasi ang kadalasan sagot ay inabang sa puso, may cancer. So ngayon sa panahon na yun, sakit ang kanya. Kaya maganda ang product namin at saka yung vision ng company maganda sa panahon ngayon. Kasi sa panahon ngayon, importante ito. So ang namumuna dyan, heart disease sa puso. Hindi, pangatlo lang yung cancer. Kasi yung pangalawa, pareho lang yan sa heart disease, vascular. So yung pangatlo, eto, tanong daw po, pag may kumatok sa inyong sakit, cancer or high blood, usually, anong pipiliin? Cancer. High blood or cancer? Okay. Tama. Pero most people ang sagot high blood. Most people. Kasi ang iisip na, high blood lang yan, cancer, nakakatakot yan. Kaya lang din nila alam, pag may cancer ka, madali pa yan, ibabago mo yung style mo, diba, magpapagpili ka ng tao sa kasalanan mo, mag-barley ka, kung ano yung barley, magbabahan ng pinakain mo. Pero yung high blood, isang naligo ka lang, diba, wala na. So, bakit daw nagkakasakit ang tao? Toxins overload. Ang daming toxins na nakukuha sa katawan. Kulang ang nutrients. Kaya nga sabi nung commercial, kailangan ganun kadami yung kakainin mo for the day para makuha yung nutrients. So, hindi naman natin kayang kainin yung ganun kadami, diba? Okay, so acid and alkalinity base imbalance. Project na project. High school. So yan, major cause of health problems. Ito po ang major causes ng health problems ng tao. Una, air pollution. Alam ko mag-agree tayong lahat na hindi healthy ang air natin, lalo na dito sa Manila. Siguro sa province medyo okay pa kung ano, di ba? Pero dito hindi na sa mga factories, sa sasakyan, so hindi na healthy ang air. Ano pa? Water pollution. Kaya nga nauso yung mineral water, di ba? Dati, sa ano lang, sa faucet, sa gripo lang. Ngayon, wala nang iinom dyan. Meron ng mga yung dispenser sa bahay, yung nauso, dahil nga madumi ang tubig. Ito, food. Ito, alam ko, most of you would agree, 80 to 90% ng sakit ng tao sa pagkain ng pita. Sa pagkain talaga. Yung mga burger, fries, araw-araw mo kakainin yan, ay makakasakit yan talaga. Lifestyle, ano yung lifestyle? Smoking. Too much alcohol. Nightlife. Sabi natin, wala akong nightlife eh. Bakit wala kang nightlife? Kasi call center agent ako. Ganun din, bakit? Pag call center agent ka, ang tulog mo iba sa dapat na tulog ng katawan ng tao. So, ang repair kasi ng katawan ng tao, pag natulog ka from 12 p.m. hanggang alas 2, ayan, yun ang pinakamataas na repair ng katawan. Kaya pag tanghali, pag natulog tayo, isang katok lang gising ka agad. Pero sa gabi, dumating na yung magnanakaw, kung ano na yung TV mo, pati yung kama mo, habang tulog ka, hindi ka pa rin nagigising. So, ganun kahibing ang tulog sa gabi.
Ano pa? Radiation. Radiation, ang gagaling yan sa cellphone, sa TV. Yung mga wire na yan, ang lakas ng radiation yan. Hindi nakikita, pero toxic sa katawan. Kaya nga nauso yung LED TV, kasi ang lakas ng radiation ng TV. Nauso yung yung flat screen. Yan kasi less ang radiation mo. At stress. Sino ba naman ang walang stress? Lahat ng tao nagkaka-stress halos sa araw-araw. So that, ang lakas, yan, ang laki ng factor niyan, yung stress sa pagkakasakit. Tapos, pag nakuha mo yan, nagkasakit ka, ang takbo natin sa doktor, tama, sa drugs, na pag nag-synthetic drugs ka, continuous mong i-take yan for 10 to 15 years, ang tama yan, kidney. Bakit latak? Alam naman natin yan kahit yung mga kaibigan ko, mga pharmacologists, sinasabi ko, paano yung maintenance, ganun talaga. Sila nga, meron akong kaibigan na pharmacologist, hindi siya umiinom ng gamot. Sabi ko, di ka umiinom ng gamot. Pag masakit ulo niya, pag may lagnat siya, tubig. Tubig lang siya ng tubig. Pag sobrang hindi na kaya, tsaka lang daw siya mag-i-take. Sabi ko, bakit? Kasi alam ko yung side effects na hindi mo kalokohan yun. Gagawa ka ng gamot. Ayan. So, sabi kasi yung mga doktor, may oath sila. So, nag-oath sila sa father of medicine. Ang father of medicine, si Hippocrates. So, sabi niya, let your food be your medicine and your medicine be your food. So, ibig sabihin, yung gamitin mo daw gamot, yung pagkain mo, anong pagkain? Yung burger, yung fries? Hindi. Ang sinasabi niya, let your medicine be your food. Ito, yung produkto namin. Ito ang Barley. Kasi po ang Barley, yung product namin, it's not a food supplement, hindi siya herbal medicine. Kasi kung sabi kong herbal medicine, halamang gamot. So, ang halamang gamot, iti-take mo pag may sakit ka lang. So, hindi siya yun. Actually, even yung lagundi, pag tinig mo yun ng dire-diretso, may magkakano kayo sa liver. So, hindi pwedeng araw-araw ng halamang gamot. Yung sa amin, pagkain talaga siya. Complete food. So, ito po yung capsule, ito yung juice, meron kaming chocolate, tapos meron din kaming coffee, tsaka sabon. Hindi. It's, hindi siya considered na food supplement. Kasi pagkain talaga na ginawang powder para intake. So, wala siyang side effects. Definitely walang side effects. Ayan. So, ito, meron na kaming bagong line. Sabon, shampoo, tsaka deodorant. Bakit? Kasi ngayon, kung mapapansin nyo sa mall, halos puro organic, tsaka natural products ang nabalo as a skincare. Kasi, sa panahon ngayon, bumabalik na ang tao sa natural. Sa dami na kukuha ang sakit sa mga chemicals. So, bumabalik sa organic ang tao. So, ito, yung Santé Barley, binigyan ng super brand na seal. So, ibig sabihin, pag super brand ka, sa Barley, wala namang sakasakit. So, yung authority over Barley, nasa Santé na. So, ayan. Okay. So, ito yung content po ng lapot mo. Yan. Ayan yung content ito yung content ng Barley, familiar sa I am complete. Tawag natin sa pangalang Centrum. Alam natin yun, di ba? So, ang Centrum, it has minerals and, ito pala. Ayan, Centrum has minerals and vitamins, di ba? So, ang Barley namin, kompleto sa mineral, kompleto sa vitamin. Ang wala lang vitamin sa amin, vitamin D. Ang vitamin D, we get it from the sun. Okay, so yun lang. Yun ang wala. Pero ang meron kami, enzymes and amino acids. Bakit kailangan ng enzymes? Ang nagpa-process po ng minerals and vitamins sa katawan is the enzymes. So when you take Centrum, which has minerals and vitamins, usually, if sino po nakapag-take mo ng Centrum? Pag umihi ka, anong color ng orange, no? Or orange lang. Kasi hindi lahat mapaprocess. So napa-flush out lang yung mga intake. So yung enzyme, siya yung napa-process sa katawan. So kahit na mag-take ka ng vitamins and minerals, pag walang kasi enzymes, ipa-flush out yung sayang yung and amino acids. So ito po ang barley grass. Alam niyo po yung antioxidant. Ang antioxidant kasi siya yung nagtatanggal ng toxin sa katawan. Nagtatanggal ng sakit sa katawan ng free radicals. So ito po yung antioxidant value, pinakamataas sa prutas is the prunes. Familiar po kayo sa fruits, yung parang malaki na raisins, no? Yan. So, ganyan kataas yun. So, if kumakain mo kayo ng prunes, ito yung suka kasi maganda pa. Sa vegetables naman po, ang kataas is the kale. 1,770. Yung kale, parang lettuce na violet. Yung violet na lettuce, kale ang tawag doon. So, ganyan siya kataas. For 100 grams lahat yan. Ang maganda po sa barley,
na na-discover ni Dr. Yoshihide Hagiwara. By the way, si Dr. Yoshihide Hagiwara ang nakadiscover ng barley. Siya ang may-ari ng ilan sa malalaking drug companies sa Japan before. Tapos nagkasakit siya due to the chemicals na nakuha niya dun sa drugs niya. So ang ginawa niya, nag-shift siya sa herbal, nag-aral siya ng 200 plants at barley ang nakita niya pinakamaganda. So siya, pharmacologist, scientist, and entrepreneurship. Ang maganda dito, kung ang ORAC value ng months is 5,000, ang available ng 770, ang barley po ay 25,000. So kahit po, pag sama-samahin niya, kahit chapsuy pa yung kainin niyo, mas mataas pa rin yung antioxidant value ng barley. So sabi po dito, it's the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Ang ibig sabihin, mula baby hanggang pagtanda, pwede po mag-take ng barley. Meron po ako mga kaibigan sa church na may mga anak. Kasi usually, hindi ko rin alam, pero meron kaibigan ko mga nanay na. So yung babies nila, wala pang 1 year old, nag-take sila ng barley. Ilalagay sa gatas, sinahalo ko. Lalo pag may sakit yung bata. Meron yung isa kong friend, 2 years old yung anak niya, may asthma. So ang ginawa niya, usually yun, pag ina-atake ng asthma, dinadiretso niya sa ER. Kasi grabe. So ngayon, nag-nebulize ganyan. Sabi ko, subukan mo ilagay sa gatas yung capsule. Pinukusan yung capsule, sinalagay. So ngayon, hindi na siya dumidiretso sa ER. Pag ina-atake, yun na lang. Wala na. So yun lang yung pasasalamat niya. So pwede sa baby, hanggang sa pagtanda. Hanggang sa patay. Bakit? Kasi may kape tayo. So, kami nagkakamehan din yung patay. So, pwede na rin. Pagbigyan niyo na po ako. Ayan. So, sinasabi ko dito, barley is a total complete food. So, ano ibig sabihin total complete food? Sabi ko nga, kompleto. Lunch, ma'am, weng. Ano pong lunch na kanina? Ano? Kanin. Isda. Ayan, sabi natin, usually ang pagkain natin ng kanin tsaka isda or baka or ganyan ba. So, tanggalin na natin yung effects ng mantika or anything. Makakuha tayo ng carbohydrates tsaka protein. Asan yung ibang kailangan ng katawan? So, doon po tayo papasok. Kasi kung araw-araw na kulang yung immune system natin. So, kaya total complete food siya. Ayan. Ito yung research nun from Japan, Washington, Taiwan, Chinese, and of course, New Zealand. Ito bilib ako sa Japan research naman kasi even products from US, sa Japan nila dinadala for research kasi sobrang galing mag-research ng Japan. Ito po ang maganda, binigyan ng claim ng United States ng Food and Drug Administration ang barley na nakakapag-reduce daw ng risk ng coronary heart disease. So kung ayaw mong magkaroon ng heart disease, mag-take ka ng barley. Binigyan ng claim niya sa US. So ito po ang history ng barley. Minsan kasi sa science, sablay-sablay eh. Medyo may ilalabas na gamot, tatanggalin, ganyan. So ito, dito ko natuwa. Kasi sa Bible pala, sabihin, noong una pa lang pala, may barley na, kinakain ng barley. So 37 times siyang minention sa Bible. Like even Jesus Christ, nagparami siya ng barley kasi ginamit niya sa feeding of the 5,000 barley loaves. So yan. So nasa Bible din siya. Paano naman yun sa kaibigan natin mga Muslim? Kasi hindi naman lahat. Diba? Marami tayong kaibigan Muslim. So meron po kami yung apply namin na nasa Cagayan de Oro. Lumaki yung grupo niya sa Mindanao. Bakit? Dahil dito. Kasi sa Quran nila, yung Bible po ng Muslim, minention po ng prophet nila na yung barley daw can cure. So kanina, reduce sabi ng FDA. Pero dun sa Bible, sa Quran nila, nakaka-cure sa heart disease at saka sa kidney. So sabi dyan, ang barley daw, nalilinis na yung digestive system natin na parang nabugas na lang ng mukha. Ganun kadali. So kaya bilib na bilib sila dito kasi even Allah and their prophet recommended barley. Kaya pag meron po tayong mga kaibigang Muslim, maganda po malaman nila yun. Kasi ang minister ng production. Meron din po kaming certificate na sa FDA, sa Philippines, and sa halal. Kailan daw po ginagamit ang yung halal? Alam mo sa sabi na natin. Pag may election, halal yun. Ang halal pag sa mga Muslim, hindi sila nag-take ng product na walang halal. So, kaya yun sa atin, may silang halal. Okay. So, only testimonies lang po about the project. If, alam niyo po yung si April Boy, kailan lang, this January, sa Rated A, na picture siya. So, ayan. Dati kasi meron siyang prostate cancer. Nagpaano siya, nagpa-medicate siya sa US.